Maganda at mapagpalang umaga sa inyong lahat muli mga kapatid. Naririto na naman po tayo sa Tinapay ng Buhay tuwing araw ng Lunes. Halina po at samahan ninyo ako sa pagninilay-nilay, makipag-ugnay tayo sa Diyos at magpalakas pong muli. Ang atin pong refleksyon ay continuation ng reflection natin last week patungkol sa 40 days journey in the wilderness. Pinamagatan ko po itong Have It All. Ang atin pong reflection ngayon ay hinango pa rin po sa batayang teksto natin mula sa Mateo chapter 4 verses 8 to 11 at ito po yung panghuling temptation ni Jesus sa ilang. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Hinarap po ni Jesus ang tuksong magkaroon ng pamamahala sa lahat ng kaharian sa daigdig o magkaroon ng kapangyarihan sa pamahalaan ng mundo, pamamahala sa mundo at karangyaan. Ibibigay at mapapasa kanya ang lahat ng ito kung siya'y sasamba sa dyablo. Ang pagkakaroon po ng kapangyarihan na pamunuan ng isang lugar, tunay na nakasisilaw at mahirap tanggihan noong panahon po ni Jesus. Dahil matagal na panahon nang inaantay na mga Israelita ang isang hari na mangunguna at magliligtas sa kanila tulad ng pangunguna at pagliligtas na ginawa ni Haring David. Kaya isang opportunity po kung igagrab ito ni Jesus yung alok sa kanya ng dyablo. Maaring kilalanin siyang dakilang hari ng mga Hudyo, mas makikilala, mas babango ang kanyang pangalan at mas dadakilain siya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jesus. Hindi sinamba ni Jesus ang dyablo dahil alam niyang hindi dapat sumamba sa kanya at tanging sa Panginoon lamang iniaalay ang pagsamba. Sinabi niya sa dyablo, "Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." In this context, we see Satan's true heart of pride. He wants to be worshipped, he wants to be God, but Jesus showed his true power and authority. Inutusan niya ang dyablo at marapat na sumunod sa kanya ang dyablo. Ang dyablo ay author po ng egocentric thinking. Kung tayo pong nasa kalagayan ni Jesus, maaari tayong mahulog sa ganitong tukso. We will be tempted to deny the Father's provision, to doubt God's protection, or to despair His promises. Ngunit alalahanin natin, there are no shortcuts to the will of God. If we want to share in His glory, we must also share in His suffering. Marami pong tao ang madaling masilaw sa posisyon, madaling masilaw sa kayamanan, sa karangyaan, yung one-click na katanyagan at karangyaan. Kaya nga po napakaraming nagkakasala at maraming napapahamak, maraming nakikipag-away, marami ang pumapatay dahil sa mga paghahangad ng di mabuti. Ngunit wala po itong may dudulot na mabuti sa atin. Makamtan mo man ang lahat ng bagay, madalas ito ay mayroong di mabuting kapalit. Kawalan ng kapayapaan, kawalan ng kagalakan, at kailanman hindi tayo makukontento at maaring ito ang magdala sa atin ng kapahamakan at kamatayan. Tunay po na nakasisilaw ang kapangyarihan lalo na kung ito ay ginagamit sa hindi maayos na layunin, hindi mabuting layunin. It will make or break the people's heart, hindi lamang ibang tao kundi maging ng ating mga sarili at buhay. Kung taglay man natin ito, halimbawa tayo ay namumuno, huwag sana itong magpapanginoon sa atin na tila nais na nating tayo ay sambahin ng mga tao at itanghal. Huwag sanang abusuhin ang kapangyarihan. Huwag sanang magamit upang iyapakan at dungisan ang ating mga kamay. Bagkos gamitin natin ito sa matapat na paglilingkod sa kapwa na nakabatay sa katarungan, katwiran at pagmamahal.
Itinuturo po ni Jesus na huwag tayong maging gahaman at mabuhay sa kapangyarihan, lalong higit na maging sensitibo tayo sa kung sino ang ating tunay na sinasamba at pinaglilingkuran. Tulad ng pagtanggi niya sa dyablo, sa kabila na kaya nitong ibigay sa kanya, mas kinilala pa rin ni Jesus ang Diyos bilang Diyos at tangi at dapat lamang na sambahin. Bilang mga Kristiyano po, naisinawa natin na sa ating mga maliliit na pamamaraan, tayo ay makapaglingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Sa halip na mag-asam ng kapangyarihan at katanyagan, mabuhay tayo sa katulad ng ating Panginoong Hesus, bilang isang servant leader na naglilingkod sa nakararami. Our world teaches us to avoid pain, to take the easy way or to take the easy road, and avoid sacrifices. Ito po ang iniaalok ng dyablo kay Jesus at ito din ang iniaalok niya sa atin, to live in a convenient life and a life without sacrifice. But let us remember, ng ating Diyos ay Diyos ng commitment at hindi convenient. Sa ikatlong pagkakataon na pagtukso ng dyablo kay Jesus, ano kaya ang ginawa ni Jesus? Itinaboy niya ito at tinawag nitong Satanas. Nakalimutan yata ni Satanas ng kausap at pinag-aalokan niya ng karangyaan ay siya mismo ang nagmamay-ari ng buong sanlibutan. Sa mga tuksong iniharap ng dyablo kay Jesus, isa lamang ang pakay nito. Nais niyang hadlangan ang gagawin ni Jesus na pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay niya. Nais ni Satanas na bumitiw si Jesus sa plano ng kanyang ama at sundin ang sarili niyang kagustuhan. Nais ni Satanas na lumihis si Jesus sa kanyang tunay na layunin at misyon. Hindi po natin kayang pahintuin ang mga hamon at pagsubok sa ating mga buhay tulad po ng bagyo na dumarating. Ang maaari lamang po nating gawin ay ang magkaroon ng pag-asa. Umasa sa Diyos at manghawakan sa kanyang mga pangako sa atin. Sa ating pong batayang teksto, pinakita dito na pagkatapos sa disyerto o ng ilang, nagpatuloy pa rin si Jesus sa kanyang misyon sa buhay. Mapagsamantala man ang dyablo, ngunit hindi hinayaan ni Jesus na magtagumpay ito, kung kaya tayo rin ay magpapatuloy sa buhay, gaano man ito kahirap. Kung ang pagsubok na dumarating sa atin ay titingnan natin sa pamamagitan ng mata sa pananampalataya, ito'y magdudulot sa atin ng kabutihan at pag-abot sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang pananampalatayang natutukso, ang pananampalatayang nasusubok ay nakakasurvive. Huwag nating subukin ang Diyos. Sa halip, patuloy tayong manampalataya at sumunod sa Kanya. Sapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag hayaang sumuko sa pananampalataya, kundi bumangong muli, bumaling sa Diyos muli. Muli tayong lumakad, alalahanin natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang habag, ang Kanyang kapatawaran at pag-ibig. Walang humpay nating papurihan siya at pasalamatan, pagkat siya ay nagtagumpay sa mga pagsubok. Tayo rin ay kaya niyang papagtagumpayin. Manalig at manampalataya na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin, simula pa sa kasaysayan at magpahanggang ngayon at sa darating pang mga henerasyon. Matapat ang Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Ang Diyos ay nasa ating panig, kasama at kaisa natin. It may be needful for us to be tempted, for test, sincerity, faith, love, patience are thus put to proof. For growth, temptation develops and increases our graces. For usefulness, we become able to comfort and warm others too. For victory, how glorious to overcome the arc of the enemy. Nakot ko po ito sa isang babasahin, mga kapatid. The three temptations from the book of Matthew chapter 4 verses 1 to 11 presents encompass a remarkable amount of human experiences. We are tempted to gauge life by human comforts and consumerisms, to misuse spiritual gifts and power for our own glory and benefit rather than serving others, and to seize power by shortcuts, such as equating a particular political agenda with God's will.
Mga kapatid, nagtitiwala po ba tayo na magagawa ng Diyos o may magagawa ang Diyos sa ating mga buhay? Nagtitiwala ba tayo sa ating mga lakas at kakayahan? Kailanman hindi po tayo makapagtitiwala sa provisions at proteksyon ng Diyos sa atin kung hindi tayo lalakad ng mayroong pananampalataya. Sa panahon pong ito, maaring magsulputan ng mga tukso na iniaalok sa atin ng dyablo. Maaring subukin din niya tayo na gumawa ng anumang hindi mabuti. Alukin niya tayo ng katanyagan, ng madali ang pagtatagumpay at hamakin ang paraan ng pagpapakasakit ng Diyos. O alukin tayong sumamba sa kayamanan at kapangyarihan at turuan tayong tumalikod sa Diyos. Sa 30 temptations ni Jesus sa ilang, ay muli po tayong pinapaalalahanan mga kapatid na maglaan tayo ng maraming panahon, sapat na panahon sa pananalangin at pagninilay-nilay sa bawat araw ng ating buhay. Ito po ang esensya ng 40 days na ating paglalakbay sa wilderness, na paglalakbay din po ng ating Panginoong Hesus. Anuman po ang ating mga kinakaharap na mga hamon, anuman ang mga major steps na gagawin natin sa ating mga buhay, higit po nating kailangan ng gabay at pangungunan ng Diyos sa ating mga buhay at mga hakbangin. Mga kapatid, nawa sa ating paglalakbay sa 40 days na ito sa ilang o sa 40 days na ating pagmumuni-muni, nawa po mapatatag, mapalakas, mapanibago ang ating buhay pananampalataya at ang ating commitment ay mapanibago sa mas higit pa na pagpapasailalim natin sa kapangyarihan ng Diyos at pagpapalalim ng ating pananampalataya at patungo sa isang mabungang paglilingkod natin bilang mga mananampalataya. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid sa pakikinig. Nawa mga kapatid ang ating pagbubulay-bulay ay maging pagkain ng ating mga kaluluwa at magpapatibay pa sa ating buhay pananampalataya. Sumainyo nawa ang paggabay, pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon sa inyong mga buong sambahayan. Hanggang sa muli mga kapatid, bye-bye!